Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isa at welcome sa Care Community Church. Mga kapatid, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo Happy Lord's Day. Ayan o. So inaayahan ko na po yung mga nasa tahanan. Halika, tayo ay sama-samang magpuri sa Panginoon. At dito sa mga nasa panambahan, mga kapatid, tayo ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Inaayahan ko ang bawat isa na tumayo. At sabay-sabay nating basahin Romans chapter 12 verse 1 and 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your holy bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa pagising niyo, Panginoon, sa buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa hininga ng buhay na ipinagkakaloob niyo sa amin, Lord. We know and believe na mayroon ka pong purpose sa buhay ng bawat isa sa amin. At isa na dito, Panginoon, ay yung makasama namin yung aming mga kapatid, mag-gather, Panginoon, sa church na kung saan nyo kami itinalaga, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay makakapakinig, makakapag-awitan, makakapagpuri, Panginoon, sa inyo lamang, Lord God. Dalangin namin, hayaan nyo, Panginoon, na ikaw lamang ang maging laman ng aming isipan, ng aming puso, Panginoon, yung aming mga matay sa inyo lamang nakatuon, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Ikaw ang maluwalhati, Lord, at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, inaayahan ko po yung music team. Sama-sama nating purihin ang Panginoon at awitan natin, All Glory to be Christ. Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house in vain, its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? A mist that vanishes at dawn. Oh, glory be to Christ. Glory be to Christ our King. Oh, glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness, yet all glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ.
His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall ere His people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be. For the last time po. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Pwede na pong maupo. Ayan, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dumako sa pagbabasa ng law sa Deuteronomy chapter 5, verse 6 to 21. Ito po mga kapatid ay salitang pagbasa at again, pagpapaalalahanan din sa bawat isa sa atin. Ako po muna yung mauna. Sa verse 6, sabi doon, Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Kayo po. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, ikaw, ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Igalang mo ang iyong ama at ina, tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Tayo pong lahat. Ng iyong kapwa, huwag mong pagnanasaang maangkin ang kanyang sambahayan, bukid, alilang lalaki o babae, baka, asno, ang anumang pag-aari niya. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So mga kapatid, kung titingnan nating mabuti, no, sabi ng Diyos sa verse 10, kung babalikan natin,
Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So ito yung law na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, no? Sa kanyang piniling bayang Israel. Mayroon ditong pagkalinga ang Diyos. Ipinadarama ng Diyos yung kanyang pagmamahal, no? Doon sa mga sumusunod. Sa mga sumusunod sa kanya. Ito yung law, mga kapatid. At ito yung hindi kayang gawin ng tao. Yung pagiging hospitality natin. Nahihirapan tayo doon, no? Pero, ang ating Panginoong Hesus, nag-set siya ng example kung paano magiging isang hospitable. No? Kaya nga, pag tiningnan natin yung buhay ni Christ, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. No? At itinuro niya rin kung paano tayo lalakad. So yung law, mga kapatid, hindi natin kayang mapulfill, no? Pero dahil ginawa yun ni Christ, yung gospel, ibinigay ni Christ, no? Napagtagumpayan niya yung, kaya nga sabi niya, take heart, I have overcome the world. Kaya tayo mga Kristiyano ay nasusunod na rin natin ito, no? Kaya yung hospitality sa atin ay nagagawa na rin natin, no? So mga kapatid, meron tayong mga kahinaan sa buhay, mayroon tayong mga hindi nagagawa sa buhay at hindi nasusunod minsan yung utos ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya mga kapatid, sa Kanya tayo lumapit. No? Siya yung magtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay. No? Sabi niya, siya yung magbibigay sa atin ng karunungan, no? Para makapamuhay tayo ng Christ-like, maging Christ-like tayo. So, mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon personal, at yung mga kahinaan natin, ay sabihin natin sa Kanya, huwag tayo mahiya, at yung mga nagagawa, at minsan ay hindi natin sinasadyang kasalanan, ay ilapit natin sa Panginoon. Sige po, tayong lahat ay yumuko at personal natin kausapin ang Panginoon. Sige po, inaayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At magkaroon tayo ng corporate prayer of confession. Yung pong nasa screen ay babasahin natin na nagmumula sa ating mga puso. Basahin natin ng malakas at sabihin natin, Almighty God, your law given in Deuteronomy stand as a mirror to our souls, revealing your perfect righteousness and our utter sinfulness. Having heard your commandments, we are undone, for we are a people corrupted by nature and choice, estranged from you, the only true God who delivered us from bondage. We confess that we have sought other gods, idols of comforts, success, and served and bowed to them in our thoughts, words, and deeds. We have profaned your holy name, failing to reverence you as you deserve. Your command to rest, fulfilled in Christ, and given to us as the Lord's day. We have broken, chasing our own works and laboring needlessly.
when we should rest in your grace and worship you alone. We have rebelled against the authorities you appoint, dishonoring parents and rulers with hearts of pride. We have murdered in spirit through anger and malice, and committed adultery and lustful wanderings of the eye and mind. We have stolen what is not ours, spoken falsehood to cover our shame, and coveted what you have withheld, doubting your goodness and wisdom. O Lord, we are guilty, not merely in part, but wholly. Our righteousness is of filthy rags before your holiness, and we stand condemned by your just law. We have no plea but Christ, no merit but his blood, no hope but his cross. Merciful Father, we cast ourselves upon your grace, trusting not in our works, but in the finished work of Jesus, who bore the wrath we deserve. Forgive us, O God, for the sake of your Son. Renew us by your Spirit, that we might turn from sin and live for your glory alone. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, ito yung assurance of pardon. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 17, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I receive mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Patuloy nating purihan ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitan. Afflicted saint, to Christ draw near. Your Savior's gracious promise here. His faithful word you can believe, that as your days your strength shall be. Your faith is weak, your foes are strong, and if the conflict should be long, the Lord will make the tempter flee, that as your days your strength shall be. With joy afflicted one, the battle's fierce, but the victory won. God shall supply all that you need. Yes, as your days your strength shall be. Persecution, rage and flame, still trust in your Redeemer's name. In fiery trials you shall see, that as your days your strength shall be. So sing with joy, afflicted one, the battle's fierce, but the victory's won. God shall supply all that you need. Yes, as your days your strength shall be. When called to bear your weighty cross, or sore affliction, pain, or loss, or deep distress, or poverty,
till as your days your strength shall be. So sing with joy, afflicted one, the battle's fierce, but the victory's won. God shall supply all that you need. Yes, as your days your strength shall be. So sing with joy, afflicted one, the battle's fierce, but the victory's won. God shall supply all that you need. Yes, as your days your strength shall be. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierced your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack, it's still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing, praise the King who bore my sin. Took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Maaari na pong makaupo.
Purihan ng Panginoon. Sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, basahin ko po, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles, and all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So mga kapatid, itong binasa natin ay pagpapakita kung papaano nagtutulungan yung mga tinawag ng Diyos sa isang panambahan, no? Yung kanilang, sabi nga dito, ay binenta nila yung mga ari-arian nila upang masuportahan yung pangailangan nung gawain ng Panginoon, no? At sila ay sama-sama na dumadalo sa isang gawain. Sila ay nag-break ng bread, yung in communion, mga kapatid. Nagkakaisa sila dahil sa ating Panginoong Hesus. So ang prayer natin, mga kapatid, ay nawa ang bawat isa sa atin ay lumakad sa pananampalatayang kung saan tayo tinawag ng Panginoon, no? Si Christ, nag-set siya ng example, yung binasa natin kanina doon sa assurance of pardon, na para ating lakaran. So yun yung ipag-pray natin sa atin, no? Na patuloy nating maipamuhay. Although yes, ipinapamuhay natin ito, patuloy nating maipamuhay. Bakit natin sinasabing patuloy na ipamuhay? Sapagkat maraming mga temptation ngayon para tayo basagin. Alisin tayo dun sa pag-focus natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, isama natin ito sa ating panalangin sa araw-araw. Na nawa ay matayuan natin itong example na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Pag-pray din natin yung ating mga kapatid na mayroong karamdaman, no? Pag-pray din natin yung buong mundo actually, kasi nagkakaroon na ng mga banta sa seguridad ng bawat bansa, no? Lalong-lalo na yung Taiwan at saka yung China. Sama din natin sa prayer yung ating mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. So, maging kaisa tayo nila sa kanilang pinagdadaanan. And syempre, protection sapagkat napakainit na ng panahon natin ngayon, no? Sige, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, napakasayang araw, Panginoon, ang ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Sa aming pagising pa lamang, ay isinet niyo na kami, Panginoon, upang pumarito, Panginoon, sa panambahang ito. Salamat. We pray, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan habang lumalakad, Panginoon, sa pananampalataya na sa iyo nang galing. Lord, ang dami naming kahinaan, dami naming hindi kayang gawin, Panginoon. Ang dami naming gustong gawin na hindi namin magagawa, Panginoon. Pero lahat yun, Panginoon, pinagtagumpayan na ng inyong bugtong na anak. Kaya naman, O Diyos, ang dalangin po namin, Lord, nawa, yung binigay na example ng aming Panginoong Hesus, yung hospitality, yung kung paano, Panginoon, mamuhay ng nagsumusunod sa inyong kalooban, Panginoon, ay magawa ng bawat isa sa amin. Kami na inyong tinawag sa panambahang ito, Lord God. Dalangin namin,
ay makahati kami, Panginoon, sa ministry ninyo, Panginoon, dito sa lupa. Upang hindi man lang kami yung maligtas, kundi yung mga tao, Panginoon, na malayo pa sa iyo, Lord God. Nawa, sila man din ay makilala ka at patuloy na mag-rest lamang sa inyo, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, ano man yung mga kakayanan namin, Panginoon, yung talent, yung possession, Lord God. Gamitin niyo po ito, Panginoon, upang mapapurihan ang inyong pangalan lamang, Lord God. Dalangin din namin yung aming bansa at ang buong mundo, Panginoon, na mayroong mga sigalot, Lord God. Lord, hindi po nakakaligtas sa inyo ito. Kayo po ang sumaway sa mga nagbibida-bidang bansa, Panginoon, sa nagsasabi na sila ang pinakamalakas na bansa, Lord God. Sawayin niyo po sila, Panginoon. Magkaroon ng nawa ng katahimikan, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga pagsasako, Panginoon, sa lupain ng may lupain, Panginoon. And we pray, Panginoon, yung aming mga kapatid na dumaraan sa mga karamdaman at pagsubok sa buhay, Panginoon. Dalangin namin yung comfort at healing na nagmumula sa inyo, Panginoon, nawa ay kanilang maranasan, Lord God. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa iyong pagyakap sa inyong mga hinirang, Panginoon. Salamat, Lord, at ikaw ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating tithes and offering. Panalangin po natin yung ating mga kaloob. Lord God, salamat sa provision na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, yung negosyo, Panginoon, sa mga may negosyo, yung trabaho, sa mga may trabaho, Panginoon, at ano man yung mga pinagkakakitaan namin, Panginoon, Lord, maraming salamat, O Diyos. Dahil sa iyo po ito nanggaling, ikaw po yung nagbigay nito sa amin, Panginoon. Nawa, sa lahat ng mayroon kami, Panginoon, ito ay magamit, Panginoon, hindi lamang sa amin, sa pansarili namin, kundi magamit din ito sa iyong ministry, Panginoon. Lord, ikaw po ang magpala sa buhay ng bawat isa, sa mga nais magbigay, Panginoon, pero kapos, Lord God, katagpuin niyo po sila, Lord. Yung kanilang mga puso, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Ano man yung kanilang mga pangailangan, Lord, ikaw po ang kumatagpo sa kanila, Panginoon. Provision, Panginoon, para sa kanilang tahanan, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa upang patuloy na magampanan yung pinagkaloob mo sa kanilang mga gawain, Lord God. Ikaw mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po nating dalhin sa unahan yung ating mga kaloob. So yung pong nasa screen, yan po yung Paymaya at GCash ni Pastor Nick. Sa mga nais po mag-send ng kanilang mga tithes and offering sa e-wallet, ay maaari po kayong mag-send. Lagyan nyo lang po kung para saan yung inyong isi-send na kung tithes and offering. So para sa ating announcements, mga kapatid, nagpapatuloy pa rin po yung ating Teens Sunday School. From 11, o ba sabi mo 10? Teens. 11 teens. Pwede na po yung 11, no? Basta naiintindihan na po nila at marunong na umintindi, no? Pwede po silang, iniimbitahan po natin sila. Yan po ay nag-start ng 9:20. Dapat nandito na po sa church. So, kung meron din po tayo mga kapitbahay na nais nating sila man din ay makapakinig o makapag-aral ng Bible, welcome po natin dito sa church. And so, yan po ay hanggang 9:45. Tama ba? So, and then, yung ating service ay nagpapatuloy. 10 to 12 po yun every Sunday, Lord's Day natin. And mamaya, meron po tayong pagkatapos ng congregation na lunch,
meron po tayong members meeting pa rin and di ba, congregational prayer na, no? Pero mamaya nabanggit ata ni Pastor Nick na yung update ng ating financial, no? So, yun, at magpapatuloy yung prayer meeting. Mga kapatid, kung na-invite po kayo ni Pastor Kyle at nahihirapan kayong mag-pray, no, mga kapatid, kahapon, okay na ba, Pas? May, kung nais po mag-volunteer para sa magpipray, no? Sabihan nyo lang po si Pastor Kyle. Kasi marami po tayong mga nais na ipag-pray, no? At yung lahat naman yun ay idinudulog natin sa Panginoon, no? Kasi ang Diyos naman ang nagsasagawa ng lahat ng ito, no? Yung mga nais natin. Then, pagkatapos nun, next week, yung pong learning of song. Yun na ba tayo, Pastor? Learning of song. So, next week po yon, learning of songs na tayo. So, sige po, inaayahan ko ang bawat isa na tumayo. Last week, binasa natin yung part 1 ng Athanasian Creed. Ngayon po yung part 2 naman yung basahin natin. Sabay-sabay nating basahin. Furthermore, it is necessary to everlasting salvation that he also believed rightly the incarnation of our Lord Jesus Christ. For the right faith is that we believe and confess that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and man. God of the substance of the Father, begotten before the worlds, and man of the substance of the mother, born in the world, perfect God and perfect man, of a rational soul and human flesh subsisting, equal to the Father as touching his Godhead, and inferior to the Father as touching his manhood, who, although he be God and man, yet he is not two, but one Christ, one not by conversion of the Godhead into flesh, but by taking of the manhood into God. All one together, not by confusion of substance, but by unity of person. For as the reasonable soul and flesh is one man, so God and man is one Christ, who suffered for our salvation, descended into hell, rose again the third day from the dead, he ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, God Almighty. From there, he shall come to judge the living and the dead, and whose coming all men shall rise again with their bodies, and shall give account for their own works. And they that have done good shall go into life everlasting, and they have that into everlasting fire. So mga kapatid, tinatawagan ko na po yung music team at patuloy nating purihin ang Panginoon. Awitin natin Glorious. Slept beneath the stars you named and numbered, pretended in a desert you designed. You faithfully obeyed the law you authored. The king left his throne behind. You washed the feet of those who call you master. Fed the multitudes with truth and bread. You shared the feast with harlots and with sinners, and loved those who sought your death.
glorious. Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Without a word, you face the accusations, and joyfully you bore the bitter cross. The innocent received our condemnation and paid for the rebels' cause. Glorious. Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Holy and here with us, let every heart declare that you are glorious. Beneath the earth you fashioned, you were buried. The word of life was silenced by the grave. But doors of death could not contain your glory. Our God rolled the stone away. Glorious. Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Holy and here with us, let every heart declare that you are glorious. Holy and here with us. Holy and here with us, let every heart declare that you are glorious. 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 Maaari na pong umupo. Good morning po. And happy Lord's Day sa lahat. Medyo yung panahon, ramdaman nyo na yung init talaga. At anyway, praise God pa rin sa ating Diyos, praise God pa rin sa ating blessing na natanggap sa araw na ito. Yung ating buhay na pinag-ulob sa atin na nakarating tayo rito. Puri ng Panginoon. Ang aking text ay magmumula sa Philippians chapter 2, verse 19 hanggang 30. Sabi dito, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth,
how a son with a father he has served with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. I have thought it necessary to send you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need, for he has been longing for you all. He has been distressed because you heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death, but God had mercy on him, and not only on him but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I am be less anxious, so receive him in the Lord's with all joy, and honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete that was lacking in your service. Purihin Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita, tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat sa patuloy mong bibigay kalakasan sa amin, patuloy mong paggadra sa amin, bibigay kalakasan, yung salita, bibigay pag-asa sa amin sa mundong ito. Kaya maraming salamat. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Nung binabasa ko yung text na to, which na-assign nga sa akin, ang unang impression ko sa text ay si Paul nagsulat sa Philippian Church at mayroon siyang ipapadala, 2 tao. At ang unang nakikita ko na at parang kailangan magbilin ni Paul para itanggapin ang masaya yung dalawang isasend niya. At ang isa sa nakita kong nagiging problema niya ay yung anxious siya. May anxiety siya. Ano ba nangyayari doon sa church? Hindi niya, parang feeling niya na baka hindi tanggapin to. Pero kung babasahin natin, balikan natin yung mga nakaraang, yung mga unang text, lalo sa chapter 1, nakita mo yung iba sinabi niya, nagtuturo ang iba ng gospel sa kanilang selfish ambition. May sarili silang intention pang sarili nila at iba ay nagtuturo for envy. So, may clue na someone in the Philippine church ay ayaw kay Paul. O either naiinggit sila kay Paul. O hindi na bago yung inggitan sa loob ng church, ha? Hindi na bago yung siraan sa loob ng church. Mayroong problema doon. So may pinapadala siya. Kasi representative nga siya ni Paul, si Epaphroditus. Si Epaphroditus ay para siyang yung tagapagdala ng mga support o funds kay Paul. Siya yung nagdadala. So, siya yung nagbibigay. At Timothy, isa niyang tinuturuan niya ay nagiging disciple niya at magme-ministry sa kanila, sa church. So, sabi niya, that I may rejoice in seeing him again, that I may less be anxious. Sabi ko, anong problema ni Paul? Mukhang talagang kailangan niya idiin to. Unang-una, tingnan natin yung setting ng church sa Philippians. Philippians is mostly mga Gentile o mga Greeks ang karamihan dyan. May mga Jews siguro, konti lang, pero mostly mga hindi Hudyo ang mga nandyan. So, sa kultura ng mga Hudyo, alam nila, automatic sa law nila, na pag may dumarating sa kanila, pumupunta ang bisita, ay kailangan nila tanggapin ng maayos. So, since ito yung mga Hudyo, hindi sila pamilyar sa law ng mga Hudyo, so kailangan niya sabihin to, na kailangan niya tanggapin ng maigi. So, ang unang context ang sinasabi rito sa text na ito, yung hospitality, kung paano niyo tanggapin ang bisita. Bira natin, while siguro na may message naman natin yung tayo tanggapin ng kapatid, pero not necessarily na nababangkit masyado yung hospitality. Pero kung pagbasahin mo mostly sa Bible, yung mga
mga mensahe ay tungkol sa hospitality talaga, kung paano mo i-receive yung mga tao. Pero hindi ito nababanggit. Siguro dahil sa Pilipino, ang isa sa kilala tayo ay yung mahusay tayo, kilala tayo bilang hospitable people. Madali tayong lapitan ng mga bisita. 'Di ba? Yan isa sa kilala sa atin eh. Mga foreigner, sabi nila pag kakawayan lang nila yung mga kababayan natin, ngingiti yan kahit di ka kilala. Kung gusto mong tumuloy sa bahay na, tatanggapin ka nila niyan. Ganun sa'yo, parang automatic na sa atin, parang hindi problema sa atin hospitality. Pero ang tanong, ano yung dahilan mo kung bakit mo sila tinatanggap na maayos, maigi dyan? Muna tayo mga Pilipino ay mahilig tayong, ay siguro, nasa kultura natin, since tayo ay, noong panahon bago pa yung mga Kastila, ay binibisita talaga tayo ng mga iba-ibang mga foreigners at as traders. At siguro, kasama yun sa kanilang sa pag-ugali, natanggapin nilang maigi yung mga pumupunta. So, nakuha natin yan, na-adapt yan sa Pilipino, at nakuha natin yan sa mga foreigner. Sa atin, pagtanggap ng bisita ay okay. Pero may sometimes ang ating motivation diyan ay ang ganda nga pag may nagbibisita, lalo na pag alam mo na may darating na bisita sa iyo. Ano bang ginagawa mo pag may alam mo may darating na bisita sa iyo sa bahay? Usually, nililinis mo yung bahay na hindi mo naman usually ginagawa. Ay, may darating ko, nakakahiya naman. Usually, hindi mo naman ginagawa talaga yun eh. Nilinisin mo talaga bahay mo. Ayusin mo, palitan mo lahat ng kobrikama mo. I-prepare ka na higaan. Luluto ka na hindi mo naman dating ginagawa. Sumakain ulit sa labas, luluto ka, magpe-prepare ka, yung malengke ka. Nanay ko, pag may dumarating bisita sa akin, sinasabihan ako, ito, bugluto ka ng ganyan. Bigyan ako ng pera, bibili ka ng ganyan. Para may pagkain sila. So hindi problema sa ating mga Pilipino pagdating sa hospitality. Pero sometimes, kung tutuusin, bisita, pag once mo, okay lang. Pero pag pabalik-balik na, ano feeling nyo? Bisita pa ba sila? Nga, buwisita na minsan. Siyempre, gagastos ka ng pagkain. Kasi kasuhin mo sila. Dagdagan yung gastos mo sa kuryente, tubig, pagkain, lahat yan. Lalo sa panahon natin, bisita na. So, hindi ang ating motivation, aminin mo na atin yung hindi, ay yung nagpapasikat tayo sa kanila. We show them how we treat them. That ang isa sa maaari mong motivation pag nagkaroon ng pagkakataon at ako naman bumisita sa kanila, lalo sa mga kamag-anak, ganoon din yung matatanggap kong treatment sa akin. Ganoon din. Siyempre, nakakatuwa yun, pupunta ka, lalo na pumuwi ka ng probinsya, lalo na to Holy Week, uwian ng probinsya. Sino ba may plano na mag-uwi ng probinsya ngayon? Siguro marami tayo sa atin yan. Kita-kita. Siyempre, maghahanda yung mga kamag-anak niyo, alam niyo darating kayo. So, hindi problema sa Pilipino ang hospitality. Pero pag-usapan natin yung hospitality sa mga Hudyo, in biblical way, kung paano nga ba natin makikita rito. Una, banggit muna natin yung dalawang karakter na binanggit. Si Timothy, ito yung mga ano lang ng mga scholars, pero meron na talaga sa Bible ton. Si Timothy ay ang kanyang ina ay si Eunice, isang Hudyo na na-convert to Christianity. Lumaki si Timothy sa kanyang lola at saka sa nanay. Saka sinasabi nila, yung tatay niya ay Greek. So mix na sila, hindi na sila purong Hudyo. Yung tatay niya isang Greek. So nakita mo yan. Si Epaphroditus, sinabi ng mga scholar, mostly kasi yung kanyang pangalan ay malamang, sabi nila, ay ang galing yung pangalan niya ay ang root word ng kanyang pangalan ay kailang sa goddess of Greek na si Aphrodite. So, malamang Greek siya. At ang isa sinasabi nila, isa siyang sundalo, either siya ay Roman Legion or Praetorian Guard. Yung Philippi,
ay yung lugar ng mga Romans kung saan nagre-retire yung mga sundalo nila. Doon sila. Maaaring hindi sila ginanganak dyan, pero yung retirement place nila ay yung Philippians. So, he is a retired soldier. Maaaring siyang Roman legion ano man. So, hindi talaga Hudyo, isipin mo. Gumagawa siya ng work for God, for the Christianity, at alam naman natin yung mga Roman soldier, ay isa sila sa ginagamit para habulin yung mga Kristiyano. So, nag-retire siya bilang sundalo, and then, ito ang kanyang ginagawa. Imbis na siya ay mag-retire, ito ang kanyang ginagawa. So, paano tinanggap ng Christian community ang mga karakter na ito? Huwag na nating isama si Paul. Si Paul, alam mo naman natin kung ano siya dati. Talagang persecutor siya ng mga Christian, tapos naging apostle siya. So, yung karakter na ito, sipin mo, paano ito kailangan tanggapin sa community? Kaya ganun ang appeal ni Paul, natanggapin mo sila. Kasi nga, meron na talaga silang problema pagdating sa pagtanggap. Kasi alam nila kung sino itong mga to. Mamaya itong si Epaphroditus, baka spy lang ito para malaman kung saan tayo nakapwesto. Ano ko lang naman yun. Ano ko lang, iniisip ko lang. Pero isa sa mga maaaring hadlang sa kanila para tanggapin ay itong mga ganitong background na kanilang ng mga karakter ng dalawang ito. So, kaya niya, si Paul ay sinabihan niya ang simbahan na natanggapin silang maigi. Kasi alam niya, sigurado naman tinuturo ni Paul yung Ten Commandments sa kanila. So, ang hospitality, dalawa yan. Isang entertaining and welcoming visitors. Maaari dito tayo nagpo-fall. Magaling tayo dyan. Pero yung showing a genuine love for others, maybe, but siguro hindi talaga. Ganito lang yung sinabi mo. Yung bisita, pag once pumunta, okay. Pag paulit-ulit na, bisita na. So, wala ka talaga yung concern mo. Mahal mo ba talaga? Naalala niyo yung kwento ng isang pastor? Mga luma ng kwento yun eh. Tungkol sa isdang binaliktad. Darating yung pastor, naghahanda na sila, alam nila. Kaso sila ay mahirap lang. Tapos yung kanilang pagkain ay isang isda na para sa kanila lang, hindi sila kapaghanda para sa pastor. Ay nagbisita yung pastor. Eh, siyempre, alam mo ng kultura ng Pilipino, pag bumisita ka, yayain kang kumain kahit na alam nila na kahit na ito lang yung ulam nila, pero yayain ka pa rin nila. So, iisipin nila, natatanggihan mo. Ay, yan mo hindi. Itinanggap ng pastor. Kumain ng isda. Pero binilinan niya ng tatay yung anak niya. Nak, ibihan mo, pag babalik ta rin na ni pastor yung isda, ang kabilang side na. Naubos na yung kabilang side. Pastor, nasarapan siguro, inihaw yata ng isda malaya. Nasarapan si pastor sa pagkain. Babalik ta rin ni pastor yung yung isda. Sumigay yung anak. Nak, atay, binabaliktad na. Nakaramdam si pastor na iya siya. Di natuloy, sige, nagpaalam siyang umalis. Tapos na yung gawain nila sa church. Sa bahay, umalis na si pastor. Siyempre, ihahatid pa nila palabas si pastor. Naiwan nila yung isda sa mesa. Pagbalik nila, nakita nila yung pusa, kinakain yung kalahati ng isda. Galit na galit yung tatay. Hinambalos yung pusa. Para kang pastor namin. So, sometimes joke lang yun, pero in reality, meron tayong ganitong encounter na, so, yung pinag-iisipan namin visitation, kasi sinasabi ko, huwag nyo na abalahin na kami pakainin. Ang aming mission to visit you is to build relationships sa inyo. And yun naman ang gagawin natin at kung meron. So wala pang naumpisang pagbisita sa bahay, pero later on baka mayroon tayo niyan, pero pagplanuhan. Pero paunahan ko na kayo, huwag na kayo mag-abala. Mamaya baka sumigaw kayo na binabaliktad na po. Mahirap naman po yan. Hindi naman, sige. Patuloy tayo, no. Yun nga, entertaining, showing genuine light. Ito ako duda. Mahirapan tayo rito. Actually. Mayroong isang law sa kanila para kung bakit kailangan nilang tanggapin ang bisita ng maayos. Kahit sino pa yan. Ito.
Basahin natin sa Leviticus chapter 19 verse 33 hanggang 34. Sabi dito, when a strangers sojourn with you in your land. Sabihin, ano yon? Foreigner, hindi taga sa inyo. You shall not do him wrong. You shall treat the stranger who sojourns with you as the native among you. Sipin mo ititreat mo yung foreigner na yan as if na para silang kalahi mo. Then you shall love him as yourself. Alam na natin, Leonard, love the neighbor as yourself. Mamahalin mo sila tulad ng pagmamahal sa sarili. Foreigner ang iniusapan niya na bakit? For you were strangers in the land of Egypt. Kayo din, naging foreigner din kayo. I am the Lord. Alam mo yung text na to, rich na to punong-puno na ito Isipin mo sinabi niya, those who strangers among you, with you, as i-treat mo sila as native among you. Nagawa kaya ito ng buong Israel? Duda ko, hindi. May times nagagawa nila, pero hindi. Anong example? Paano nititreat yung foreigner na gustong lumapit sa kanila? Sa tingin mo ba, yung mga nasa paligid nila ay mabait sa kanila? Ang panahon nila, hindi. Pero magandang example si Jonah. Intusan ni Lord si Jonah na pumunta sa Nineveh, which is the capital ng pinakamalupit nilang kalaban, para lamang bigyan ng mensahe na sila'y nagkakasala na. Ano ginawa ni Jonah? Lumayo. Kasi sabi niya, hindi deserve tong mga taong to. Malulupit tong mga to Ano sabi dito sa law? Treat them like among the native among you. Sila, ititreat ko na parang kami. Ang hirap nun. Ganun din sa kanila. Balik tayo sa panahon ni Hesus Kristo. So, ang problem ng ang hospitality, race, lang naman to, pag nakita naman sa Biblia, race. Siyempre, pag galit sila sa lahi yun, paano itatrato ba nilang maayos yun? Malamang hindi. Ethnicity, class. Kaya mayroon nga panahon na si Kristo sinosoplak niya yung feeling nagmamata sila. But the root of all this problem is selfishness. Yun. We are naturally selfish. Sabi dito, ni Paul, ito yung problema. For I have no one like you who will genuinely concern your welfare. For they all seek their own interest, not those of Jesus Christ. Ito yung problema ng text. Yeah. May mga tao na hindi talaga totoong concern sa inyo. They are only concerned in their own interest. But Jesus addressed this kind of problem. Sige, next slide. Ito isa sa example. Sa Luke chapter 14 verse 12 hanggang 14. Ito yung in-invite si Jesus Christ sa banquet ng mga kilalang mga tao sa panahon niya. Sabi niya, he said also to the man who invited him. Inimbita siya. Siyempre, yung mga inimbita noon, wealthy na tao. Siyempre, yung mga kaibigan niya, mga katropa niyang wealthy din ang i-invite niya. But si Jesus na invite niya, sikat na sikat si Jesus Christ dito. Pero may talagang gustong pahiyain si Jesus Christ. Pero sinabi niya, when you give a dinner or banquet, do not invite your friends, your brothers, and your relatives, rich neighbors, lest they also invite you in return. Parang Pilipino lang, di ba? Sino ba inimbita mo sa... Siyempre, yung mga kaibigan ko, mga ibenta ako ng mga walang akong pakinabang. You repaid, but when you give feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, you will be blessed because they cannot repay you. You will be repaid in the resurrection of the just. Biglang binanggit yung resurrection, Boom! So, ganito, sinabi niya, nagpunta sa feast.
Kung mag-iimbita kayo, grabe to si Jesus Christ, yung inibita lang siya pero nirebuke niya yung host. Huwag nag-imbita kayo, huwag nag-imbita yung mga kaibigan nyo. Na alam nyo naman, later on, pag kayo inibita, ganun din itatrato sa inyo. Ibibita mo yung mga hindi maka-repay sa inyo at ang God ang mag-repay sa inyo. So, ang problema dito, yung ini-invite mo lang talaga, yung tinituring mong kapwa-tao mo, ay yung alam mong kabilang sa class mo. Yun lang. So, mga Hudyo to, may nilalabag na silang law. Ano sabi niya? Kahit sino pa yan, i-treat mo sila as your fellow. Ang isa sa babalikan natin yung sa Leviticus. Yung dulo sinabi niya, I am the Lord your God. Ito ay pinapaalala sa kanila. Nung binanggit niya yung law, I am the Lord your God. Sinasabi lang ni Lord, remember your covenant with me. I am your Lord and you are my people. So yung relationship nila, sinasabi niya, ganito rin ako sa inyo, dapat gawin nyo rin ito sa kapwa nyo. Bakit? So yung mga tao, ang mga Israelite ay dati ay tayo, lahat, kanyang creation, ay naging foreigner tayo sa Diyos nung tayo ay humiwalay sa Kanya. So, it applies to us all. Ito tayo bilang mga taong nagrebelde sa Kanya, we are foreigners of God. Pagkat lumayo tayo sa Kanya, na-detach tayo sa Kanya, kay foreigner tayo. So, paano tayo tinanggap ng Lord? Pinakita niya sa law. The strangers who sojourns with you, treat them as native among you. So, ito ang naging problema din sa Luke. Siniimbita mo lang yung tingin mo, kauri mo o kaklas mo. Wala kang pakialam sa ibang tao na tingin mo ay may problema. Ano pang isa pang example? A Good Samaritan. Anong tanong ng lawyer? Who is my neighbor? Basahin natin Maganda may Bible din kayo Mababasa nyo. Kung sa Luke chapter, I think, kalimutan ko saan sa Luke, alam ko sa Luke. So, sabi dito, verse 25, behold, the lawyer stood up and put a test. Sinabi niya, paano maka-eternal life? Sabi niya, dalawang law. You shall love your Lord your God with all your heart and all your soul and spirit. And then, tapos love others as yourself. Sabi niya, love your neighbor as yourself. So, tinanong siya si Jesus, sinong neighbor ko? Tapos, nagkwento na siya ng parable. Ano naman nangyari? May isang halos patay na sa kalsada dahil ni-rob siya, ninakawan siya, at binulpe, and almost dead. Buhay pa naman siya, almost dead. Kung pababayaan po ng ilang oras yon, maaari nang mamatay yung taong yon. So, almost dead. Dumaan yung priest, yung priest, saka yung Levite, pareho nilang iniwasan yung tao. Pero obviously, kailangan ng tulong ng tao. Anong reason bakit nila sila iniwasan? Ang tingin nila, akala nila patay na yung tao. So, sa kanilang law, pag bumawa ka ng patay, magiging unclean ka. So, dadaan ka, para malinis ka, dadaan ka sa cleansing ritual. So, sa kanila, abala yun. Lalo na sila mga Levites, sa temple sila nag-serve. Kailangan silang clean, malinis. Ayaw nila humawak ng patay. So, iniiwasan nila. Pero dumaan ito isang Samaritan, hindi nagdalawang isip, tinend yung sugat ng tao, dinala sa bahay, kung saan siya pwedeng mag-recover, at binayaran lahat ng expenses na maaari niyang magastos sa loob hanggang siya ay makarecover. Sabi niya, babalik ako
babayaran ko kung ano pang kailangang bayaran. So, completely, the Samaritan ay nais niya na umayos yung kalagayan ng tao completely. So, ang huling tinanong siya ni Jesus. So, tanong ni Jesus, huli, which of these three do you think proved a neighbor to the man who fell among the robbers? Ano sagot ng lawyer? He said, the one who showed him mercy. So, may clue tayo. Sino ito? Pinapatungkulan ni Jesus Christ. Sino ang nag-show ng mercy sa atin? It's God. It's Christ. All of you do need show mercy on them. Only God showed mercy on us. Same thing. Ang ating kalagayan is like the man who've been robbed. At either sa dalawang yon, ang karakter natin yung umiiwas dun sa robber o yung na-rob. Umiiwas dun sa na-rob. So, this is how Christ ang kanyang pagkalinga sa atin at pagtanggap sa atin. Kahit yung nakahubad na yon, na nahubaran nga siya, yung na-rob at talos mamatay na, walang pagkakilanlan yun. Walang sinabi kung sino siya eh. Walang sinabi kung isa siyang Hudyo, walang sinabi siya siyang Greek, walang sinabi kung ano kanyang class, wala. So everyone, wala siyang tinatanggi. Malaya o slave, mayaman o mahirap, mataba o payat, nangipin o wala. Anyone, no. Yun ang sinabi, ang nais ng Diyos sa atin. Sabi. So how did Christ deal with selfishness? First, Christ's genuine compassion toward His people. Siya lamang nagpakita ng purong concern sa atin. Sa Matthew chapter 14 verse 14 hanggang 18, when He went ashore, He saw the great crowd, and He had compassion on them and healed their sick. Now when there was evening, the disciples came to Him and said, this desolate place and the day is now over. Send the crowds away to go into the village and buy foods for themselves. Pero sabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus, they need not go away. You give them something to eat. Sabi ng mga disciple, said to Him, we have only 5 loaves and here and 2 fish. Ang sagot ni Christ, bring them to me. So, hindi niya pinaalis. Nakita mo, hospitality ito, di ba? Hindi niya nahiyaang paalasin din ng mga tao ng gutom. Papakainin niya. At alam naman natin na nangyari, kahit kakaunti yung pagkain, kinuha niya, binigay kay Christ, nanalangin, nagpasalamat. Sobrang dami ng tao napakain niya at sumobra pa yung pagkain. So, this is how God has been to us. It's how Christ. Isipin mo mga disciples na ito, kung gusto nila ipauwi na yung mga tao kasi yung feeling nila ay mauubos yung budget nila. Yung papakainin mo dyan, Christ, wala na tayong budget, ito lang pagkain natin, no? 2 isda sa 3 tinapay, paano pakakainin yung mga yan? Oh, yun ang concern yan. Wag niyo sila hayaang magutom, wag silang hayang magutom. Bring them here to me. At isa rin itong illustration, that's why we are here. Christ bring us here to feed us with His Word. At hindi niya hayaan tayo ay magugutom. Bring them here to me. Alam niyo, ang Panginoong Kristo,
patuloy tayong niyayaya. Kaya yung tinatawag nating pagtitipon at hanggang sa sa ating awitan at hanggang sa Word of God, hanggang sa conclusion natin yung communion, which is Christ is offer his body to us to be eaten. Same thing as we are eating His Word, as we hearing His Word. Ganyan din sa Mark 6, sabi din sa Mark 6 verse 34. Mark chapter 6 verse 34. When he sent ashore, he saw the great crowd, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. He has begun to teach them many things. We have a compassionate Lord who feed the hungry and seek the lost. And sought the lost. Ito ang dahilan kung bakit narito ang ating Panginoong Jesucristo. He will feed those who are hungry and sought to who are lost. At ang pangalawa, Christ served and offered His life for us. Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. I offer again the humility and sacrificial love of Christ. Even the Son of Man came not to be served, but to serve. Di ba hospitality to? Christ served us. Not only served us, but give us a sacrificial love for us, and gave His life as a ransom for many. He offered His life. Niyaya tayo, hindi lang basta tayo niyaya na nandiyan ka lang, upo ka lang. He give us something. Hindi natin kayang bayaran. His life. He offered His life. And magandang magmuni-muni tayo mamaya sa ating communion. It's the humility of Christ that He served us. A God who take the form of man. Sabi nga dito, ito yung isa sa team din ng Philippians. Sa chapter 2 verse, butan natin sa verse 5 hanggang 8. Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8. Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus, who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself. Ito yung message ni Pastor nung last week. Pastor Well ba to? Pastor Well. Ay, Pastor Nick. No. Pastor Well ba to? Tama kay Pastor Nick to. But emptied Himself by taking the form of a servant to serve us. A God served us. Tayo lang may religion na ganyan. Ang Diyos sa kanila, Diyos lang talaga. But our God became a servant for us. Being born in the likeness of men and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So that's how God served us. How God accepted us. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil Hudyo, hindi malamang hindi tayo Hudyo eh. Pero bakit nakarating sa atin? Why God nakarating sa atin yung kanyang mensahe? This is how God serving us. Kung asahan natin ng mga Hudyo, wala. Wala tayong makapaasahan yan. Ito nga isa sa sinaway ang pinag-awayan ni Paul at saka ni Peter, di ba? Dapat maging Hudyo ka muna, mahugot na makasama, pero hindi. You need to be a Jew.
was Christ to serve us. Kahit ano pa tayo, hindi niya tinitingnan kung ano kaya-kayahan natin. Actually, He attend our needs. Alam niya na pagod tayo, and we are hopeless, and we need a Savior. So that's why, isa sa pinakamagandang pang-anyaya niya sa atin, come to those who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Di ba? Hospitality rin uli yun. Come to me, who are heavy laden, and I will give you rest. Those are God's words for us. It's how Christ hospitality for us. In conclusion, the hospitality of Christ greatly despaired on how He healed those who are sick, fed to those who were hungry, and found those who are lost. In His humility, the God, our Lord, took the form of a servant and then offered His life as a ransom for many. Tayo pa manalangin. Dakilang Ama, salamat po muli sa iyong kabutihan. Tunay nga, you are only good, the only good. Hindi namin kayang gawin itong mga bagay na ito, Panginoon. Pagkat naturally, mas usipin natin ang sarili namin. Uunahin muna namin ang sarili. But, praise God, we have Christ, a God who took the form na katulad namin, pero hindi kailangan pagsilbihan, kundi siya ang nagsilbi sa amin. Siya ang nagpakain sa amin, siya ang nagpagaling ng aming karamdaman, bumukas sa mata naming matagal nang hindi nakakita ng liwanag. Siyang nagpalaya sa amin sa kasalanan hindi namin kayang malampasan. Panginoon, You serve us through Jesus Christ, the God na dapat namin purihin at dakilain and above all of us, but He took the form like us just to serve us. So thank you, Lord. We thank you, Lord, sa iyong kabutihan at katapatan sa buong buhay namin. And teach us and remind us to live in gratitude sa lahat ng ginawa mo sa amin. Panginoon, teach us also that we serve our fellow brothers and sisters as like you serve your paano may nagsilbihan ng Panginoong Kristo ng ang kanyang bayan nung siya'y napunta sa lupa, narito sa lupa. Panginoon, patuloy mo ang palalahanan na ito ang dahilan kung bakit kami iyong tinipon, to be one with you and to be served and to be fed by your word na siyang kailangan namin. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami hayaang at di mo kaming hayaang gutom sa iyong salita. Kaya maraming salamat as you fed us and satisfy us in your word. And patuloy mo kaming i-remind na iyong kabutihan. Muli, maraming salamat. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Oops, sorry. Thank you. O church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold, whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Our call
called to war, to love the captive soul, but to rage against the captor, and with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. Come see the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the conqueror has risen. And as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see Him. So Spirit, come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. As saints of old still light the way, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. As saints of old, as saints of old still light the way, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. pwede na pong maupo. Ayun, purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor Sani, sa napakagandang encouragement sa bawat isa. Ngayon, patuloy tayo sa ating communion. Ang communion, mga kapatid, ito po ay isang family meal. At katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo karapat-dapat na makasalo at makasama sa family of God. But because of Christ, tayo ngayon ay kasama dun sa table, no? Kasalo ng ating Panginoon. At yun yung sabi nga dun sa kanina, no? Yung binasa sa Deuteronomy na kailangan kung ano sila, ganun nyo rin kung ano kayo, ganun nyo ring tratuhin yung iba. No? At ganun tayo trinato ng Panginoon. Hindi siya makasalanan pero bumaba siya para sa atin dahil wala tayong kakayanan para maging hospitable, no? So mga kapatid, bago tayo mag-communion, sa verse 27 ng 1 Corinthians 11, sabi doon, Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty concerning the body. No? But before that, sabi sa 26, For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Kaya, sa tayo bilang magkukommunion, dapat maliwanag sa atin, mga kapatid, na si Kristo ay namatay para sa iyo. Ibinigay niya yung kanyang katawan para
tayo ay isatisfy yung ating hunger, no? Sapagkat tayo ay gutom dahil sa kasalanan. At kailangan natin ang Diyos. At kailangan natin, sa pag-take natin ito, ipoproclaim natin that the Lord's death at hanggang yung kanyang muling pagdating. Kaya whoever therefore eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Ang sabi dito, let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Mamaya pagkatanggap ninyo nung elements na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, examine yourself. No? Lumapit ka sa Diyos. Tingnan mo yung puso mo, sa Kanya ka mag-rest. No? At yung pananampalataya mo ay ilagak mo lamang sa ating Panginoon. Inaanyahan ko po yung ating mga pastors para i-distribute yung ating yung mga elements. Sige, panalangin din po natin yung ating mga elements, no? Panginoong Diyos, as we conclude this service, Lord God, we believe na Ikaw yung Diyos na naging dahilan, Panginoon, kung kaya't kami ay nasa inyong, belong sa inyong family, Lord God. Dalangin namin na patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang mga elements nito na siyang naging simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus na nabayubay, bumuhos para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin, at ito isa sa ginawa niya upang kami, Panginoon, ay ilapit sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, Ikaw ang aming Diyos at Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sa verse 23, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin yung mga kapatid,
inahayaan ko ang bawat isa na balikan yung naging service natin ngayon and kung paano ito nag-minister sa bawat isa sa atin. Yung mga awitan, yung mga binasa nating scriptures, maging yung sermon, mga kapatid. Papaano ito nag-minister sa iyo? Sige po. Magkaroon tayo ng silent reflection. At ano rin yung takeaways mo, yung mga natutunan mo ngayon na may papamuhay natin. Let us pray. Father, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa kalakasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng patuloy na kalakasan na harapin, Panginoon, itong araw na ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong ginawa sa buhay namin. Sa mga biyaya na aming natanggap, sa mga pagsubok na dumadaan sa amin, Lord, maraming salamat, O Diyos. Dahil dito, pinatitibay niyo po ang pananampalataya ng bawat isa sa amin, Lord God. Kaya naman, O Diyos, ikaw ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy na ibigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong kalakasan upang anuman ang aming mga gagawin, Panginoon, sa Lord's Day na ito, sa inyo lamang kami magre-rest. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever. And everybody say, Amen. God bless po sa bawat isa.